Noong November 3, 1973, si President Ferdinand Marcos Sr. ay nag-issue ng 5 direktiba. Una, na ang Defense Secretary na si Juan Ponce Enrile na siya ring chair ng Cabinet Committee on Prime Commodities ay magsagawa ng kompletong imbentaryo ng existing oil supplies at kasama dyan crudo sa mga refineries, mga processing plants, mga distributor at mga gas stations. Pangalawang direktiba ay inutos din ang pagpiprint ng mga cards bilang paghahanda sa pagrarasyon ng petrolyo. Inatasan nga ang mga barangay para i-update ang kanilang mga listahan. Pangatlo, of course, ito yung pinadalang diplomatic mission sa Middle East para makipag-negosasyon para sa supply natin ng crudo. Pang-apat, nag-utos ang gobyerno na limitahan ang takbo ng lahat ng mga sasakyan hanggang 50 kilometers per hour. Parang sa Amerika din. Ang mga government vehicles ay dapat daw naka-log ang tinakbo o yung mga kilometrahe. Pangalawa, itong interesting dito, ang tinatawag na daylight saving time. Sa mga kaedad ko na nabuhay nung dekada 80-90, pamilyar sa inyo ang DST. Pero sa DST noong 1973, lahat ng relo sa buong Pilipinas ang kailangang i-advance ng 1 oras. No? So 1 hour early. Ito, ibig sabihin nito parang kung alas 6 ka alas 6 ka nagsisimula na klase, gagawin niyang alas 5. Ganun. Extreme naman yon. So 7, 6 ka magsisimula. Okay, more on the DST later, no? Pinatutupad din ng mga tipid kuryente ng mga gawain tulad ng striktong pagpatay ng mga ilaw at air conditioning pagkatapos ng office hours. Buti na lang wala pang Facebook noon, no? Kundi baka si Pepper kung ano ng mga ginagawa at kung ano ng mga pinapanood sa mga website na nagsisimula sa letter P at nagtatapos sa letter B. Ang mga neon lights, no, sa mga display sa mga kalsada, mga malalaking sa mga nightlife, di ba? Dapat daw naka-off na by midnight. At may mga aatasan din ng mga officers, no? Sila yung nakatoka na mag-submit ng written report sa power consumption. At hinikayat din ng lahat ng government personnel na dapat sa opisina na lang daw mag-lunch at huwag na lumabas. Lalo na yung mga mamamasahe pa, makipagkita sa mga restaurant at mga ganyan-ganyan.